Bukod sa flood control projects, may anomalya rin umano sa ilang proyektong health center ng Department of Health. At ang sangkot na contractor ang kumpanya ng mga diskaya. May report si Joseph Moro. Bayad ang contractor pero hindi tapos ang health center. Ibinunyag yan ni Health Secretary Ted Herbosa sa budget hearing sa Senado. Pinahanap ko rin yung mga contractor na present ni Presidente. May nadiskubre ako, isa na bayaran na pero hindi completed. Itong sinasabi kong nakita ko, 2020. Ang contractor daw ng tinaguriang Walkaway Health Center ang St. Timothy na pagmamayari ng mga diskaya. Hinala ni Herbosa may sabuatan din sa pagitan ng opisyal ng DOH at ng contractor. Kung ang engineer na nag-inspect from our side, binigyan siya ng clean bill na completed, mababayaran siya. Bakit siya nabayaran kung hindi pa completed? Dapat yan progress billing po. Iniuugnay ang mga kumpanyang pag-aari ng mga diskaya sa mga maanumalyang proyekto sa DPWH. Iniimbestigahan pati ang 40 nilang mga luxury vehicle. Kaninang madaling araw, dinala ang 13 nilang luxury vehicle sa Bureau of Customs sa Maynila. Kahapon ang deadline ng Customs para isumite ang mga dokumento magpapatunay na legal ang pagkakabili sa mga sasakyan. Nag-comply sila sa pagbibigay ng mga dokumento. Hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Dahil dito, nag-issue ang Customs ng Warrant of Seizure and Detention. Sabi ng Customs, nasa 100 milyong piso ang halaga ng buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicle. Hinihingan namin ng pahayag ang mga diskaya. Pinagpapaliwanag naman ng Customs ng 10 nilang tauhan kung bakit nakalabas ng pier ang mga sasakyan ng walang kaukulang dokumento. Kanina humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sir, comment lang, dinideny ni Senator Escudero yung mga accusations niya. No need to push her. Papalabasin namin yan daw. Pero hindi siya nagsalita ng hinga namin ng reaksyon sa pagtanggi ng mga pinangalanan niya sa Senado na humingi umano sa kanya ng mga komisyon mula sa mga proyekto ng gobyerno. Humarap din sa ICI si DPWH Undersecretary Emil Sadain. Ipinagsasabina na rin ng ICI sina dating House Speaker Representative Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Saldi Co. Sabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, maaring isunod na rin ang sabina para kay Senador Mark Villar na nagsilbing Secretary ng Department of Public Works and Highways noong Duterte administration. Ang Justice Department iniimbestigahan na rin si Villar. Mula raw kasi noong panahong umupong DPWH Secretary si Villar, nakakuha ang pinsan niyang buo ng mga kontrata sa infrastructure projects sa baluarte nilang Las Piñas. Because of that prohibited interest, with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, from school buildings to roads to asphalt overlay to revetments. Kasama rin sa investigasyon ng kapatid ni Villar na si Senador Camille Villar at inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. You have something to do with the with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.